Pakinggan pa natin sa balita. Po ang baha sa ilang lugar sa Quezon City kahapon dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng habagat. At para po sa ating morning roda, live mula sa Quezon City, si Kapitana Caro de Asa. Kapitana, kumusta na ang sitwasyon dyan? Oy, Diego Latigo, kumusta naman kayo dyan sa Bulacan, Santa Maria? Buhay pa? Ha? Buhaya lang masaya sa baha, kaya ninakaw nilang pondo sa baha. Sabi ni Diego Latigo, buhay ka na kagad, aga-aga pa. Yes, Angela, lagpas taon na baha. Dito nga, inabot dito sa tabing ilog, Kaigin, Bukid, Barangay Apolonio at Samson, Quezon City, kahapon ng hapon. Mabilis nga daw ang pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Nagsagwaw naman ng rescue operations ang ating Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, dakong alas 4 pasado ng hapon kamit ang ating barangay ng mga rescue boats para mapabilis ang kanilang Chairman ng Barangay Apolonio, Apolonio Samson, Quezon City. Iyan hanapin nga natin. Apolonio Samson QC Congressman. Tingnan natin kung sino. Sino kayang congressman ng Apolonio Samson QC? Apolonio Samson, 6th District Congressional, Marivic Copilar. Putang ina ka, Marivic Copilar. Kung nasan ka mga yun, kung nasan ka mga yun, puchaw, dyan ka na. Huwag ka na lumabas. Rescue dito sa mga apektadong residente. At alam niyo ba, Angela, wala naman nagsimatigasan ng ulo dito nga sa partikular nga dito sa tabing ilog, Kaingin, Bukid. Dahil mistulang mga residente kahapon nung ating kausap ay talaga namang takot na takot dahil kakaiba daw nga yung pagbilis ng pagtaas ng tubig. Abot baywang pa lang, Angela, ay inilikas na yung mga residente dito sa apektadong lugar na ito. At ngayon ay tinatayang nasa 127 na pamilya o nasa 131 na individual ang kasalukuyan na nasa multipurpose hall ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. At ayon nga dito sa Barangay Risk Reduction Management Office ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City ay sapat naman daw ang kanilang rasyon ng mga hot meals at mga relief goods. Nakapagbigay din sila ng mga gamot, lalong-lalo na nga ito. Nakita niyo yung basketball court? Makakadunk ka na. Di ba hirap na hirap ang Pilipino magdunk sa basketball court? Kita mo yung basketball court, puta, gaano kalalim yung tubig na yan. Yung basketball court, isang dangkal na lang. Utang ina, no? Ganyang kalalim ang baha. Quezon City yan, City of Stars. Yaman-yaman ng Quezon City, pero kita mo kung paano bahain. Walang hiya kayo. Tingin kayo ng tingin sa Davao. Sisi kayo ng sisi sa Davao o nakarma kayo. Nakarma kayo ngayon. Ang Davao, nangyari binabaha sa Davao. Gago, lahat binabaha. Tingnan nyo din yung mga lugar ninyo binabaha ngayon. Davao pa rin. Nakita nyo din ngayon Davao. Ang ganda-ganda ng Davao ngayon, linis-linis. Walang bakas. Lindol. Alam nyo ba sa Davao, halos buwan-buwan lumilindol? Lindol, baha. Ano nangyari? Ang ganda pa rin ng Davao. Tingnan nyo mga lugar ninyo. Sa tingin ninyo, gaano katagal bago makarecover? Yang mga ninyo, yang mga LGU ninyo. Di makarecover agad dyan. Putsang ibibigay sa inyo na pag humupa ang baha, bibigyan kayo ng noodle, sardinas. Sige. Masaya na kayo niya, tapos iboboto nyo ulit sa susunod na eleksyon, mga gago. Tangina niya, pinahirapan kayo, binigyan lang kayo ng sardinas tsaka 2 kilong bigas. Sige, boto ulit. Boto nyo ulit si congressman, Boto nyo ulit si mayor. Para masaya. Si cycling, lalo na dito sa mga residente na kababad nga kahapon ng matagal sa tubig baha. At meron din silang mga konsultasyon na isinasagawa mula sa kanilang health committee ng kanilang barangay. Dagdag pa ng ating BRRDMO, 70% dito sa Kaingin, Bukid, partikular na daw dito sa tabing ilog, ang talagang mataas ang talagang tubig baha sa tuwing malakas ang ulan o may So particular na daw, normal na daw yan na mataas. Anong ginawa ng mga congressman dyan? Bakit hindi nagawa yung mga proyekto dyan? Anong ginawa nila? Nga. Puros kayo mga tanga. Boto nyo pa. Boto nyo ulit. Last term na yan. Boto nyo naman yung anak. O kaya yung asawa. Para masaya. Bagyo. At umaabot pa nga daw ito ng 8 hanggang 10 talampakan ang tubig baha. At ngayon naman ay yung mga residente dito ay nasa multipurpose hall na ngayon na evacuation center natin. At dumako naman tayo dito, Angela. Dito sa kinatatayuan ko, ito yung Cypress Village. Ito ay sakop din ng Barangay Apolonio, Samson, Quezon City. Ang tubig baha naman dito kahapon ng hapon ay umabot sa 5 talampakan. Pero pagdating naman ng pasado alas 10 ng gabi ay umabot na ito sa 3 talampakan. At ang mga residente dito, Angela, karamihan ng mga residente dito, kung ikaw meron kang ikalawang palapag na bahay, doon na sila lahat halos nagsiakyatan. At paano walang pangalawang palapag? Yung walang pangalawang palapag yung bahay, paano na yan? Hayop talaga. Joy Belmonte. Joy Belmonte, walang hiya ka. Utangin ng haba-haba ng baba mo, gamitin mo yan. Ingay-ingay ng bunganga mo, gamitin mo yan, visit ka. Arjo Atayde, mga congressman dyan. Arjo Atayde, yung anak ni Rapi Tulfo na parang patabain baboy ng gobyerno. Baka naman makatulong kayo rito. Iba man ang congressman dito.
Oh, pero ang mayor dito si Joy Belmonte. Tatakbo daw senador yan, si Joy Belmonte. Ay mo, Joy, tumigil ka. Ikaw lang ang Joy na malungkot. Yung mga iba naman na wala, ay nakisuyo o nakiusap sa kanilang mga kapitbahay na doon muna pansamantalang manunuluyan. At meron din tayo dito nakausap, Angela, na dalawang mag-asawang senior citizen. Palumpalo yung reporter. Hayop na yan, palumpalo yung reporter. Ang daldal. O, sa baha. Ay, sinasabi natin matinding pagbabaha sa Quezon City, Maynila. Yan yung mga syudad. Yan yung mga syudad, mga bossing na malulupit. Ito may isa akong balita nakita nakakatawa. Gusto ko lang pag-usapan natin to. Utang ina, kaibigan to ni Manny Pacquiao eh. Hoy Manny Pacquiao. Kaibigan to ni Manny Pacquiao. Ito nakakatawa tong balita na to. Matatawa kayo dito, promise. Utang ina niyan. Itong lalaki dito nasa kanan. Oo, ano to eh. Congressman to. Oo. One Pacman party list. Utang ina, antindi talaga ng mga taga-gobyerno. Putang ina, mga salot talaga. Tingnan mo. Army reservist yan. Reservist. Oo, nung 2020 lang yata, naging Army Reserve ito. Puta, general na siya ngayon. General na siya. Hindi to nag-aral ng military, hindi to nag-PMA, hindi to baka nag-ROTC lang to gagon to, baka nag-Boy Scout lang. Pero itong mokong na ito, pucha, general ng rango niya, ha? General. Tang ina talaga, no? Ano kaya nangyari sa militar natin? Ba't naging ganito? Pucha, ito nakakatawa. Yung nasa tabi niya, yan ngayon yung AFP Chief of Staff. Yan yung pumalit kay Browner. Si Naparete. Yan yung pumalit kay Browner. Nagpakahirap yan sa academy. Tapos, puchang ina niyan, nakipaglaban yan sa mga terorista, komunista, Mindanao, kung saan napadala. Bata pa siya, sundalo na siya. Putang ina, mantakin mo, mas matindi itong congressman na ito. Mas marami pang award sa kanya. Gago talaga no? Pinaglalaruan pati yung mga uniformado natin tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos tuwan-tuwa tayo, hayop na yan. Ito, panoorin niyo itong balita. Tawa ko ng tawa rito. Kaya naman pala galit na galit yung mga retired generals, mga retired military personnel. Kasi po siya nagpakahirap sila, ilag sila ng ilag sa bala. Tapos itong mokong na ito, hindi natin alam. Itong mokong at ogag na ito, di natin alam kung saan niya nakuha itong mga award niya, anong mga ginawa niya, tumalon ba siya sa eroplano, dumapa ba siya sa Granada, para makuha niya itong mga award na to. Putang inang Pilipinas to, abnormal na talaga. Naging sobrang kontrobersyal si dating One Pacman Party List Congressman Mikey Romero dahil One Pacman Party List, Representative Mikey Romero. Sige, putang ina, basta sugarol talaga. Ang daming award. sa kanyang uniforme. Ito pa lang si Romero, ginawa ng isang general sa AFP Reserves. Na-confirm ang kanyang appointment nito lamang August 13. Ito po siya, kasama si August 13, nito lang. Nito lang siya naging super general. Inang inan yan. Paano naging general tong gagon to? Di nga kahit isang bala wala mang ipinutok yata ito eh. Sa bundok, walang yan. Ano to? Binili mo ba yan, boss? Saan galing? Ano ba yan? bagong AFP Chief of Staff si General Antonio Navarrete. Pero po, agaw pansin ang dami po ng nakasabit na mga awards sa uniforme ni Mikey Romero. Ito po yung mga badges na mga medalya. Ito po yung mga badges naman na qualifiers. Ano ba yan? Binibili ba yung rango sa Armed Forces? Binibili ba yung award? Alam ko pag award, pinaghihirapan yan Anak ng toka, congressman. Sana all. Naging reservist po siya nito lamang mga 2020 o 2021. Kumpara kay Navarrete, ito po ang ating bagong Chief of Staff na isa pong combat veteran. Utsak Chief of Staff, combat veteran. Mas marami pang award yung hindi nakipag-away. Hindi na ipaglaban. Mas marami pang award. Saan ka naman? Puta, ganyan pinagtatawanan ng ibang bansa ang Pilipinas. Sabihin nila, ay talaga, puta, paano naging general yung gagong yan? Hindi nga marunong magmarcha yan. Baka pinagmarcha mong tikas pahinga, hindi alam yan. Tikas pahinga. Tanginan yan. Hayop. Sabagay, sabi nga nito ni Banateros Lab ko to, si Lisa Marcos, ganun din, ang daming award. Si Larga dun, ginawa. Tangina, lahat na ginawa niyo sundalo. Nagpapakahirap sa training yung mga tao, tapos lahat ginawa niyo sundalo. Si Erwin Tulfo, ginawa ring sundalo. Tangina, puro baliw. Ito naman, Mikey Romero, si Lisa Marcos, si Larry Gadon, putan, nilagay sa Coast Guard. Navy ba o Coast Guard? Visit yan. Hay, nako, tangina Pilipinas, ito bulok. Na pumasok ng AFP noon pang taong 1990. So mga 36 years ago, kumpara po ninyo kung ilan po ang kanyang mga medalya kumpara kay Mikey. Okay.
At lalo naging usapin ang mga military awards na umunoy natanggap ni Mikey Romero. So para po mas malinaw ang litrato, tingnan po natin ang picture ni Congressman Romero. Nakuha po ng website na Rising Tigers Magazine. Si Romero kasi ay hinirang ng Rising Tigers Magazine na Man of the Year. Puta, naging Man of the Year pa. Putang inang award dyan. Man of the Year ang hayop. Sige. 2026. Okay, ito po. Mas malinaw mga military awards and mga Putang ina, intindi oh. Brigadier General Michael Romero. Ay, Diyos ko. Tang ina niyan. Nakakadiri ang putyang sundalo yan. Brigadier General, putang ina niyan, hindi nga marunong magmarche. Ba, pag nagmarche yan, paatras tsaka patagilid. Baka nagki-creep walk yan. I always have a man's mindset of throwing impossible dreams. For me, nothing is impossible to achieve. Putang ina, mantakin mo, talaga naman. Mantakin mo naging general ka, wala ka naman silbi sa bayan. Hayop yan. Talaga namang matindi ang mindset mo, boss. Mas nauna ka pang maging general kaysa sa mga nakikipagrambulan dyan sa mga NPA sa bundok. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sundalo natin na yung rango pinamimigay lang sa mga ganitong klase ng mga tao? Ano kaya sa tingin ninyo? Nagdidemanda to. Magaling magdemanda to si Mikey Romero. Alam nyo ba kung bakit nagkakilala si Saldico at saka si si Arnie Tevez at si Banat Bay? Oo, dahil dito kay Mikey Romero. Kaya na dinimanda ni Mikey Romero dinimanda ni Mikey Romero si Banat Bay noon. Natatandaan ninyo yung kay Manny Pacquiao, yung dinimanda, magkakasabay sila si Trixie, si Pastor Kibuloy, si Banat Bay. Dinimanda sila nito dahil doon sa binanatan nila yung stadium ni Manny Pacquiao. Na nagsayang siya ng pera, putya, dinimanda siya nito. Putang ina to, sumbungero. Ayop na yan. Ngayon naman, naging Brigadier General na po siya yan. Ang galing. Palakpakan natin mga bossing. Ang galing. Ano kayong pakiramdam ng mga militar? Putang ina, baka mag-NPA na lahat ng militar dahil sa ginagawa ninyo, pinamimigay nyo yung pinamimigay nyo yung pinaghihirapan na rango. Walang hiya kayo. po si Romero sa litatangkuhan ng Rising Tigers Magazine. Palakihin lang po natin para po mas malinaw. Yan. Utang ina, pag tinanong mo siya kung para sa yung award na yan, di niya alam. Ay, siguro baka nag-donate siya ng kung gaano kalalaking pera para bigyan siya ng mga ganitong award. Ito, best in yung isa sa baba, best in swimsuit. Yung isa naman, best in nightgown. O best in question and answer naman yung nasa taas. Tangina, baka daw hindi marunong gumamit ng radyo to. Baka hindi magaling yan. Oo, pag tumatawag sa mga bodyguard niya, radyo yan. Over, lalabas na ako. Ilabas yun na yung Land Cruiser natin na bulletproof. Tangina, nakakaya. Nagpa-picture pa yung Chief of Staff, tanga rin eh. Tangina, Chief of Staff ka na eh. Pag nakapaglaban ka sa gera, 36 years yung experience mo, tapos mas mataas pa yung, mas marami pang award sa'yo si Romero. Saklap, bes. Ito po ang sinasabing pinaka-controversial. Tama ka dyan. Alam ko to. Magpe-pension pa yan. Tang ina niyan, pera ng taong bayan na mantakin mo. Yung mga military personnel ngayon, kailangan nilang maghulog para may pension sila. Itong ogag na ito, putyang ina, may pension daw yan ha. Magkakaroon pa siya ng pension. Walang kahirap-hirap. Sang kapang yaman na may pension pa. Sana all. Ang award ni Romero. Kutsa, baka dahil general yan, yung mga bodyguard niyan, baka naman sa military pa. Ay, syempre, yung mga general, may mga security personnel yan eh. O baka dahil Brigadier General, baka naman may bodyguard pa yan from AFP ha. Tangina niyan. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ito pong kulay blue na merong 3 puti na stripes. Yan po ang Gold Cross Award. Bakit po kontrobersyal? Ito po ay ginagawad lamang sa mga combat veterans nagpakita ng direct gallantry, bravery, or valor during Puta, may Gold Cross Award siya. Hindi to kahit kailanman nakipagbarilan sa masasamang loob, pero putya, may Gold Cross Award siya. Saan ka naman? Ilan yan? Hayop na Pilipinas ito. combat. Ito po ang 3rd highest combat medal na binibigay ng AFP. Sabi nga ng isang Gold Cross awardee na nakausap ko kagabi, napakahirap po makakuha nito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. At lalong imposibleng makakuha ito ng isang taong hindi pa raw napapasabak sa digmaan. Hindi lang po yan, may 4 pa na medalya na ngayon nakwe-question. Ito po, ang Luzon Anti-Dissidence Campaign Ribbon, binibigay sa mga sumama sa counter-insurgency campaigns ng gobyerno sa Luzon. Antindi sa Luzon, anti-dissident.
Mga lumaban sa komunismo. Putang ina, paano ka nagka-award niyan, boss? Saan mo ba nakuha yan? Sa Recto? Hayop naman talaga, oh. Sa AP Awards and Decorations Manual, minimum requirement para sa campaign ribbon na ito ay 6 months deployment sa counter-insurgency operations. Ito naman po ang Visayas Anti-Dissidence Campaign at ito naman ang Mindanao Anti-Dissidence Campaign ribbon. Dapat din 6 months minimum na participation sa kampanya doon po sa lugar na yun. Ito, Luzon, Visayas, Mindanao, lumaban sa komunista, yung ulol na yan. Nakita mo ang kinis. Pucha yan, ang galing-galing. Ang galing-galing nyo talaga. Puchang ina, oy, Browner. Hayop kayo, oy, Gibo. Puchang ina kayo. Kaya pala naging opisyal yan si Tariela. Puchang ina, kahit pala tanga, pwedeng magkaroon ng mga medalya na ganyan. Doon, eto naman, nasa bandang baba. Yan po ang Kalayaan Island Group Campaign Ribbon. Kailangan mo ng 2 months immersion sa Kalayaan Island Group. O kung tawagin natin ngayon ay Spratly Island. Tayo na, nagpunta pa siya ng Kalayaan Island. Puchang ina niya, baka sa YouTube lang nagpunta yan sa Kalayaan Island. Paano nagkaroon ng award yung hayop na yan? 2 buwan po. Ito naman po, kung mapapansin ninyo, itong mga tuldok-tuldok na ito. Yan po, dami. Tuldok po na bakal na yan, ang opisyal na tawag yan ay appurtenances. Pero sa mga sundalo, ang tawag nila dito ay kuto. Kung magawaran ka ng isa pang karagdagang gold cross, halimbawa, pwede ka magdagdag ng kuto sa iyong ribbon. Ang ilan po sa mga ribbon ni Romero may 4 na kuto. Ibig sabihin, paulit-ulit na raw siyang binibigyan ng award ng parehong medalya. So yan po, nakatiga-4 na paulit-ulit. Sa isang pahayag, sinabi ni Romero kahapon na hindi naman niya hiningi ang mga award niya at kusang binigay daw ito ng AFP. Ano yung regalo kung saan binigay sa'yo? Ang ina niyan. Alulupit. Ang lupit mo, boss. Kusang binigay sa'yo, basta naglalakad ka na lang ganyan, napili ka, gano'n. Anak ka ni Lord. Kusa lang daw binigay sa kanya, hindi niya hiningi. Dapat mo lang tinanong mo. Di ba binigay sa'yo yung award, binigyan ka ng Blue Cross Award. Yung award na yun, napakahirap pala makakuha nun. Sana nang binigay sa'yo, alam nila, ginagago ka nila. Hindi ka naman nakipaglaban para sa Pilipinas. Paano ka nagkaroon ng award yan? Sana hindi mo tinanggap. Siyempre, bago ibigay yan sa'yo, sasabihin sa'yo, ito boss, ia-award ko sa'yo Blue Cross Award dahil sa iyong tapang sa paglaban sa mga komunista sa Pilipinas. Teka, hindi naman ako nakipagbarilan ha. Huwag mo ibigay sa akin yan, ano ka ba? Ano lang sasabihin ng mga sundalo na ikipag-away? O eto, sa Luzon, Visayas at Mindanao, bibigyan ka namin ng award na ito dahil sa iyong katapangan sa pakikipaglaban sa mga NPA sa Luzon, Visayas, Mindanao. Teka, hindi pa naman ako nagpunta ron para dyan ha. Wala naman ako matandaan ha. Huwag mo ibigay sa akin yan. Di sana tanggihan mo, gago ka pa. Binigay sa'yo, hindi mo ginawa, inalagay mo pa sa dibdib mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahiya, boss. Inan to mga walang hiya. Kayo talaga mga mayayaman kayo, walang hiya. Kayo lahat binibigay sa inyo. Si Bongbong ganito rin eh. Walang hiya, oh. Kanya. Tumulong din daw siya sa AFP modernization at sumama sa mga tinatawag niyang frontline mission sa Pag-asa Island, Batanes, Basilan at sa Jolo. Bagay naman na dapat nga pahalagahan. Ang tanong lang, sapat ba ang mga pagdalaw o pagbisita niyang ito para mabigyan ng mga combat awards na bihirang-ihirang? Ayun na nga eh, combat awards. Ibig sabihin, combatant ka. Ibig sabihin, nag-armas ka, nilabanan mo yung mga kalaban ng estado. Hindi mo naman ginawa yun. Nagpunta ka lang pala, nag-ribbon cutting ka lang. Papatinanggap mo itong mga award na to. Sabi ko na nga eh, malaki siguro na itulong niya ito. So kung sino talaga yung magbibigay ng pera sa armed forces, putyang ina, pararangalan nila yan. Oh, it's by the looks of it, ganun na nangyari rito. Sa mga tunay na veterano ng digmaan. Kakahiya naman. Kakahiya naman yan. Dinatawa lang ako sa balita na yan. Tawan-tawa lang ako sa balita na yan, mga bossing, kaya ipinakita ko yan. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pala
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa